Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po manambatiin si Melchizedek ng Quezon City and si Michael Abad ng Las Vegas. Hello po sa inyong dalawa at of course sa lahat po na sumusubaybay dito sa ating channel. Alas 5 ng umaga kasama na natin. Hello po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa mga devotions po natin araw-araw. So yung series po natin ay patungkol pa rin po sa growing in faith and trust. Ang layunin po ng devotion natin this week, itong series na ito, ay mas lalong lumalim at mas lalong lumawak at mas lalong lumago yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. So tinatalakay po natin yung Hebrews chapter 11 kung saan isinulat ng writer ng Hebrews, most likely si Apostol Pablo. Sinulat niya yung mga heroes of faith, no? Yung mga tauhan sa Old Testament na nagpakita ng malalim at malawak na pananampalataya sa ating Diyos. Now, dito po sa Hebrews chapter 11, ang layunin po ng writer ng Hebrews ay i-inspire yung mga readers niya, yung original readers, yung mga unang bumasa ng Hebrews, na magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa gitna ng persecution o pag-uusig na kanilang pinagdadaanan. Now, sabi po rito sa Hebrews chapter 11, 24-28, bigay ko po muna yung background, no? Ito ay patungkol na kay Moses. So, si Moses po ay pinanganak siya sa Egypt, minasakir yung lahat ng mga bata nung panahon na pinanganak siya, pero sa pamagitan ng pananampalataya ay itinago siya ng kanyang mga magulang hanggang sa, kung alam niyo yung istorya, no? Pinaanod siya sa ilog hanggang sa yung prinsesa, anak ng paraon na nag-utos na patayin yung mga bata, inampon siya. Ibig sabihin, naging apo pa siya nung paraon, nung hari ng Ehipto. Kaya si Moses po ay Prince of Egypt. Naging maganda yung buhay niya, maganda yung edukasyon niya. Lumaki siya bilang isang prinsipe. Bagamat dapat kasama na siya sa mga napatay na bata nung baby pa lang siya. Pero again, dahil sa pananampalataya ng kanyang mga magulang, pinaanod siya sa ilog hanggang sa naampon siya ng isang prinsesa. Now, sabi po rito sa verse 24, by faith, Moses, when he was grown up, nung lumaki na siya, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Sa kabila ng pagiging prinsipe niya, meron siyang marangyang pamumuhay, ang ganda-ganda ng buhay, prinsipe ng Ehipto, meron siyang power, meron siyang wealth. Siguro lahat na magustuhan niya at ligawan niya mapapa sa kanya, no? Ang ganda ng estado niya sa pamumuhay. Pero sabi rito, sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Kasi inalipin po yung bayan ng Diyos ng Ehipto. Mas pinili niya pang makasama yung bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itunuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matiyagang nagpatuloy na tulad na nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Sa pananampalataya ay itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang huwag silang galawin ng mamamuksa na mga panganay. Now, yung una po nating katuruan, faith makes us do crazy things. Yung pananampalataya po, pag malalim ang pananampalataya mo sa Diyos, minsan makakagawa ka ng mga crazy things, mga sa paningin ng tao kabaliwan. Pardon for the word, no? Gagamitin ko sa devotion natin dito yung katangahan, no?
sometimes sa paningin ng mundo parang nagiging tanga ka. Give up mo yung kabuhayan mo kasi tinawag ka ng Diyos sa ganyang bagay tapos sumunod ka. Parang that's stupid, no? Minsan we do crazy things because God calls us to do something. Dahil nananampalataya tayo sa Diyos, minsan, nagiging tanga tayo sa harapan ng mga tao dito sa mundo. Tignan niyo po si Moses, no? Prince of Egypt. Pero nung lumaki siya, tinanggihan niya yung pribilehiyo na siya'y tawagin ng prinsipe, anak na babae ni Paraon. Pinili niyang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Andun ka na Nandun ka na sa rurok ng tagumpay Nawala ka pa. That's stupidity, Moses. Siguro lahat ng mga Egyptians, tinitingnan si Moses, talaga to si Moses, napaka, 'di ba? Ang tanga mo, Moses. Ang ganda na ng posisyon mo sa buhay Nasa iyo na lahat. Nasa na yung edukasyon, karangyaan, karangalan, kayamanan. Binitawan mo pang lahat. Mas choosing rather to be mistreated with the people of God. Mas pinili mo pang mapasama dun sa mga taong inaapi kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Tapos sabi rito sa verse 26, kanyang itinuring na malaking kayamanan. Basahin natin sa English. He considered the reproach of Christ. No? Pati si Kristo, yung Messiah, nandito. No? Amazing din pag nagbabasa ka ng Bible. Sabi nila, si Jesus nasa New Testament lang. Well, yung Messiah, yung Christ, nasa Old Testament na yun. Nilulook forward na nila yung Mesias. No? He considered the reproach of Christ greater wealth. Kayamanan yung magdusa alang-alang kay Kristo para sa kanya. Yun yung kayamanan ni Moses. Yung magdusa alang-alang sa Messiah kesa sa kayamanan ng Ehipto. That's stupid, di ba? Sa paningin po ng mundo. Pero sa paningin po ng Diyos, katalinuhan yun. You may be poor and foolish in the eyes of the world. Pero sa harapan ng Diyos, you are wealthy and wise. You're wealthy and wise in the eyes of the Lord. Number 2, faith helps us see the invisible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin yung invisible. Yung hindi nakikita ng mga Egyptians, nakikita ni Moses. Yung hindi nakikita ng mga tao sa mundo, nakikita nating mga Kristiyano kasi nakafocus tayo sa Diyos. Siyang hindi nakikita ng mata na nakakakita sa atin. Sabi rito, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Verse 27, iniwan niya yung Ehipto, hindi natakot sa buot ng hari, sapagkat siya'y matyagang nagpatuloy sa tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Yung pananampalataya po, it helps us to see the invisible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, alam natin, Lord, kayo yung tumawag sa akin. Lalo na yung mga nagsisilbi sa Panginoon, no? nag full-time talagang. Well, I don't like to use the word full-time. No? Yung talagang dinevote yung sarili niya, oras niya, panahon niya, buhay niya. Tapos maraming give up, no? Para talaga paglingkuran ng Panginoon. Kayo yung mga taong nakakita sa invisible. Ang naisip ng ibang tao sa mundo, give up mo yung trabaho mo kasi nagpastor ka, no? Naging Bible teacher ka. Ang dami mong pwede sanang gawin. Laki-laki ng potential mo. Lalo na kung hindi mga Christians yung family members mo, no? Ganun ang tingin sa'yo, stupid. No? Tagapagmana ka sana ng tatay mo, di ba? Pero wala. Pero ikaw, nakafocus ka sa invisible. That's faith. Number 3, faith saves us from destruction. Tingnan niyo po kung paano ipinahayag yung ebanghelyo kay Moses, no, sa mga Israelita ng panahon na yon. Sabi dito, by faith he kept the Passover. Yung Passover po, ito yung kinakatay na pinapatay na alay, no? Tapos yung dugo nito inalagay sa hamba ng pintuan, sa bintana. Nung dumaan yung angel of death, pag nakita nung sabihin natin si kamatayan, no, yung kasi yung kilala natin Nung dumaan si kamatayan, nakita niya may dugo doon sa pintuan, hindi niya pinatay yung panganay doon sa bahay. Ngayon, kung ikaw totoo kang nananampalataya sa salita ng Diyos, yung alay na yon, yung dugo nun, ilalagay mo doon, isusulat mo doon, parang ipipintura mo doon sa pintuan.
at sila ngay naligtas. Ebanghelyo po ito eh. Kasi si Jesus Christ po, yung alay, yung Messiah, yung Kristo. Na someday, ipapanganak yung Messiah, siya yung magiging Lamb of God, at yung dugo ng Panginoong Hesukristo ang magliligtas sa atin mula sa kamatayan, mula sa kapahamakan. So ilan po mga katuruan mula po dito sa sa devotion natin na ito, no? Number 1, consider our suffering for the sake of Christ as our great wealth. Itinuturing mo ba na yung ating pagdurusa, ating sakripisyo, ating lahat ng ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon bilang malaking kayamanan? Ang ganda nga po rito sa talata natin, no? Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, napapagod ka, pinagpapawisan ka, ang dami mong ginigive up, lahat po ito, hindi ito actually sacrifice. It's a privilege. Hindi ka nalugi, yumaman ka sa harapan ng Panginoon. Umunlad ka sa harapan ng Panginoon. You're investing in eternity. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, para sa Panginoong Hesukristo, that's our great wealth. Kahit nagdurusa pa tayo, no? Kahit pinipersecute, inuusig pa tayo, that's our great wealth. Number 2, fix our eyes on the invisible God who sees us in our situation. Yung mata po natin, minsan na nakikita yung mga bagay dito sa mundo, nagkakaroon tayo ng mga kalituhan. Pero ang pananampalataya po, tinuturuan tayong ituon ang ating mga mata sa Diyos na nakakakita sa atin at sa ating sitwasyon. Kaya mga kapatid, no, napakagandang practice kapag nagugulumihanan ka, gulong-gulo ko sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ang gawin mo, mag-zoom out ka. Zoom out. Tapos tingnan mo yung sitwasyon mo sa perspektibo ng Panginoon. At manampalataya ka na yung perspective ng Diyos, yung pagtingin ng Diyos sa sitwasyon mo, mas mainam kesa sa pagtingin ng mundo. Huwag nating tingnan yung sarili natin at sitwasyon natin sa paningin ng mundo, paningin ng ibang tao, paano ka tinitingnan ng kapitbahay mo, ng magulang mo, ng tita, tito, at kung sino man. Tingnan mo yung sitwasyon at tingnan mo yung sarili mo sa pagtingin ng Diyos. Kapag ang ginagawa mo ay tama, kahit mali pa yan sa lahat ng tao, pero tama sa Diyos, tama ka. Pero yung mga decisions mo na approve sa lahat ng tao, pero pag mali yan sa Diyos, mali ka pa rin. Fix our eyes on the invisible God who sees us in our situation. Number 3, have faith in the gospel that saves. Tayo po ay manampalataya, lalo-lalo na yung mga bago dito sa ating mga devotions, yung wala pang encounter talaga sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yung Diyos ipinipreach na, ipinapahayag na yung ebanghelyo sa Old Testament pa lang, sa panahon pa lang ni Adan, nila Abel, sa panahon pa lang nila Moses, nandun na yung gospel, nila Abraham, nila Joseph. At yung gospel po patuloy na ipinapangaral ng Diyos sa panahon natin ngayon. Hindi po tayo maliligtas kung hindi po sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ng ebanghelyo. Kaya mga kapatid, no, si Jesus Christ yung ating Passover Lamb. Siya yung sa pamamagitan ng alay, yung pag-alay ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, si kamatayan lumalampas sa atin. Yung kaparusahan lumalampas sa atin. Yung kapahamakan lumalampas sa atin. Bakit? Kasi tayo ay covered by the blood of Jesus Christ. Kumbaga, kinokoberan tayo, protektahan tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Have faith in the gospel that saves. Now, para po sa ating discussion, why do we have to consider our suffering for Christ as our great wealth? Bakit pribilehiyo? Hindi nga sakripisyo, pribilehiyo. Meron bang nagkaroon ng great wealth na sakripisyo? Pag nagkaroon ka ng matinding kayamanan, hindi yan sakripisyo, great wealth. Ano yan? Pribilehiyo yan. Tingnan niyo po rito, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Sa atin po ngayon, why do we have to consider our suffering for Christ as our great wealth? Hindi kalugihan, kundi kayamanan ang maglingkod at maging magdusa para sa Panginoon. So, pag-usapan natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father, thank you for considering all our efforts, service,
and even suffering for Christ as privileges. It's an honor to forsake all that the world offers for the sake of Christ. If there's worldliness within us, I pray that you remove it. I commit my entire life to you. Help me to see the invisible. Let me be seen as poor and foolish in the eyes of the world, yet wealthy and wise in your sight. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Brother Joseph. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po tayong natutunan sa devotion na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.